May matinding banta ang North Korea. Pasasabugan daw nito ang Guam na isang teritoryo ng Amerika. Pantapat ito sa babalang aksyon ni US President Donald Trump sa North Korea na hindi pa raw nakikita sa kasaysayan. Saksi si Lea Alves. Kasunod ng pato na sanction ng United Nations Security Council, isa namang matinding babala ang inisyu ni US President Donald Trump. They will be met with fire and fury like the world has never seen. 이제의 핵 전략 폭격기들이 들고 앉아 있는. Pero ang North Korea lalo pang binigatan ang banta. Pasasabugan daw nila ng missile ang Guam, isang US territory. Go signal na lang daw ng kanilang leader na si Kim Jong-un ang kailangan. Hindi naman nagpasindak ang Guam. I'm working with Homeland Security, the Rear Admiral, and the United States to ensure our safety. An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended. Mahigit 160,000 ang populasyon ng Guam. May base militar doon ng Amerika. Mahigit 14,000 naman ang mga Pilipino roon. Kahit dati, nagbanta na ang North Korea laban sa Amerika. Naglabas pa nga ng propaganda video noon kung paano raw nila aatakihin ang US bases sa Guam at Japan. Sabi ng ilang eksperto, papansin lang ang North Korea at matagal pa raw bago ito makabuo ng compact warhead. Pero base sa ulat ng Washington Post mula sa US intelligence officials, tagumpay daw na nakapag-produce ang North Korea ng nuclear warhead na swak sa mga missile nila. Ang mga aksyon ng North Korea kinukundi na rin ng iba pang bansa. Lalo na ng South Korea na pinakaapektado dahil technically at war pa rin ito sa North Korea. Delikado rin ang kalapit na Japan na kaalyado ng Amerika. Kaya may mga nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng pagbating ito ni Pangulong Duterte kay North Korean Foreign Minister Ri Yong-ho kahapon. We would be a good dialogue. Ang mga dialogue partner ng ASEAN, itinuturing ng mga katuwang sa mapayapang pag-uusap, gaya ng US, China, Japan at European Union. Ang prerequisite dyan ay meron ka ng significant level of diplomatic relationship with the ASEAN, but more importantly, signatory ka na dyan sa tinatawag na Treaty of Amity and Cooperation. Ang problema kasi dito sa North Korea ay, ang term dyan, rogue state. In clear violation po ang North Korea ng United Nations Security Council. The President is always available to play peacemaker. But as I reported to him briefly yesterday, is that the ASEAN tried, but so far, no opening. Taong 2007 na makapasok ang GMA News sa Pyongyang, North Korea para sa pagbisita ni Ninoy Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Pambihira itong pagkakataon dahil mahigpit ang gobyerno nito sa pagpapapasok sa foreign media. Limitado ang aming kilos at pinagbawalan din kaming makihalubilo sa mga ordinaryong mamamayan. Kahit dito, merong mga Pilipino. As of June 2016, may 6 na Pinoy na nagkatrabaho sa North Korea. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi.